Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang unang tinuturo. Kaya naman, mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, talagang mga kababayan natin, mga kaibigan natin, sa lahat ng sulok ng mundo, mula sa mataong lungsod ng Maynila, sa mataas ng gusali ng New York, Toronto, Sydney, London, Berlin, Tokyo, Hong Kong, Dubai, Roma, mabuhay kayo. At syempre sa mga batang Pilipino na nag-aaral o nagtatrabaho sa bahay, kayo ang kinabukasan natin. Ako si Lan, ng inyong kawok dito sa hashtag Walk with Lan. At ngayon, handa na tayo sa ilang mga minutong masidhing katotohanan. Handa na ba kayo mga kaibigan? Okay, 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 okay. Siguro hindi ko po alam kung alam nyo na ibinasura ng ICC ang apela ng ating dating butihing Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wakas na ba ang laban? Panoorin natin ito hanggang dulo. May twist na hindi ninyo inaasahan. Mga kawok, kung gusto nyong laging updated, mag-subscribe na at i-hit ang bell para sa mga OFW na sobrang busy. Ito ang inyong daily dose of truth. Ayan. O bago nyo ako i-criticize, no? Ba't laging may update tayo? Siyempre, yan pong advocacy natin, no? I-update ang mga Pilipino sa mga politika na nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Okay? Yun po yun, wala nang iba. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Ngayon, ang mainit na balita, no? Ayan, dyan sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Ibinasura ang apela ni FPRRD na interim release o pansamantalang makalaya. Oo, mga kawok, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang matapang na lider na naglilinis ng kalye sa mga adik at kriminal, ngayon ay parang preso pa rin sa kamay ng mga dayuhang korte na walang karapatan sa atin. Bakit ganito? Susuriin natin ng mas malalim, factual at walang preno, mga kaibigan. Una, mga kabok, ano ba talaga ang nangyari? Noong November 2025, nag-file ang legal team ni FPRRD ng apela sa International Criminal Court para sa interim release. Yan ang pansamantalang pagpapalaya habang nagpapatuloy ang kaso. Bakit? Kasi wala namang solid na ebidensya laban sa kanya. Ang ICC ay nag-issue ng arrest warrant noong March 2025 base sa drug war. Pero anong proof? Puro testimonya mula sa mga flipper na dating addict o pulis na may galit. Ayon sa ICC statute, Article 58, dapat may reasonable grounds para sa warrant. Pero mga kawok, ang reasonable grounds nila, iyon ang mga pahayag ni Leila de Lima at Trillanes na puro hearsay. Walang video, walang documents na direktang naglalahad na si Digong ang nag-utos ng extrajudicial killings. Ito ay political persecution. Plain and simple po yan, mga kaibigan. Ay, nako. Ito parang teleserye, no? Si Digong ang bida, tapos biglang lumalabas ang kontrabida na ICC na may script na gawa sa dahig, pero walang katotohanan. At tayo, mga manonood, binabayaran pa ng buwis natin para sa Netflix na ito. Mga OFW, sa United States, kayo na naghihirap sa Jollibee, sa California, ito ang laban nyo rin. Ngayon, bakit ibinasura? Ayon sa ICC judges, si Rosario Salvatore Ayatala, Betty Holler at Mark Ferrin de Breteuac, sabi nila, reason flight daw si Digong. Reason flight? Kawok, si FPRD ay 80 years old na.
may health issues at buong buhay niyang naging lingkod bayan. Tatakas ba siya? Saan? Sa kanyang burol sa Davao? Naku po, sa kaso ni Omar Al-Bashir, pinakawalan nila kahit may waran. Bakit kay Digong hindi? Kasi si Digong ay naghamon sa kanilang kapangyarihan. Sabi niya noon, ICC is a fake court. At tama siya. Ang ICC ay hindi kinikilala ng US, Russia, China. Bakit tayo maliit na Pilipinas kailangang sumunod? Ito ay neo-colonialism. Imagine, mga dayuhan na hindi man lang nakain ng adobo, nagdidikta kung paano maging hustisya sa Pilipinas. Pero parang nanay na taga-Europe na nagko-correct ng luto natin. Hindi tama yan. Dapat olive oil. Mhm. Sa Canada o Australia, kayong mga nagsisend ng balikbayan box, suportahan nyo si Digong para hindi kayo susunod. Mga kawok, pause muna tayo. Gusto nyo bang magpakita ng suporta? Shop na sa ating YouTube store, bumili ng mga produkto na itatag natin later on. Excited ako para itag itong mga to, no? Yan. No. Okay, sa mga OFW natin sa Dubai o Italy, bili na po kayo ng ating produkto. Ayan, o pwedeng morning coffee nyo sa Japan, no? Link sa description. Lahat ng benta ay pumupunta sa mas maraming content tulad nito, mga kaibigan. Okay, bakit dapat pabor tayo kay FPRRD? Una, ang drug war, bago siya, 7,000 deaths per year sa Shabu. Pagdating niya, bumagsak sa 200. Niligtas niya ang milyong-milyong buhay. PDEA data 1.2 million surrendered. Ito ang tunay na hustisya, hindi ang pagpapalaya sa mga adik na nagpapakahirap sa inyong mga anak. Pangalawa, ang ekonomiya, nagumpisa ang build. Bumagsak ang inflation. Ngayon, sa panahon ng iba, presyo ng bigas 60 pesos per kilo. Si Digong nagbigay ng trabaho sa mga OFW families. Ayon, sa UNO DC, ang Philippines ay may pinakamabilis sa pagbaba ng crime rate sa Asia noong 2016 to 2022. Bakit hindi binibilang ng ICC? Kasi hindi ito tungkol sa justice, tungkol sa pagbaksak ng matapang na leader na hindi sumusunod sa Western agenda. Ang ICC, mga kaibigan, parang referee sa basketball na lasing. Palpak ang whistle, pero si Digong ang sinisipa. Okay, shout out tayo muna sa mga kaibigan natin, kababayan dyan sa United Kingdom, Germany, Hong Kong. Kayong mga cultured, alam nyo ang colonial history, huwag ninyong hayaan na maulit sa atin. Okay, sabi ng kritiko, may 6,000 deaths. Oo pero 90% police operations, hindi vigilantes. At ang source iyan ang ICC's own report. Pero kanino galing ang data? Mula sa Human Rights Watch na funded na Soros. Bias alert, no? Ito ang rebuttal, no? Sa Colombia, pinatay nila si Escobar. Walang ICC na umiyak. Bakit kay Digong? Oo, kasi siya ay anti-China sa West Philippine Sea. Geopolitics ito, mga kawok. Okay, comment down below dapat ba tayong umalis sa ICC? Yes or no? Pero nakaalis na nga po tayo. Ang tanong siguro dyan, kailangan ba natin bumalik sa ICC? Yes or no? Ako, no. Japan at UAE, kayong mga hardworking, shoutout sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit kayo nagiging overseas Filipino workers dahil sa korupsyon na gusto ng ICC. Anong gagawin natin? Una, suportahan ng gobyerno ni Marcos Jr., Hindi raw mag-extradite. Nako po. Pangalawa, mag-rally online. Share this video. Pangatlo, join the membership para sa mga exclusive updates. Si Digong ay babalik parang Phoenix at tayo ang mga kawok, ang susi. No? Mga kabataan, bumili na dito sa ating YouTube shopping. #walkwithlan para sa inyong mga laptop. Maganda ito sa school. Okay Italy, shout out mga kaibigan sa Italy at Pilipinas. Lalaban tayo para sa kalayaan. Mga kawok, salamat sa ilang mga minutong laban natin. Pag-like na, i-share, i-subscribe, sumali sa membership. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, kita tayo sa susunod. Ingat at Diyos na mapaglaya. Kay Digong, ay nako, mabuhay ang Pilipinas.